Isa pong magandang araw sa inyong lahat at welcome po muli dito sa aking channel at Ronski TV. Muli ko pong ihahatid sa inyo ang ika-4 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Driver na si Hector. Paalala, ang kwentong ito ay hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan, lalong-lalo na sa mga taong feeling conservative. Ang channel na ito ay for adults mindset only. Muling nagbabalik ang ika-4 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Driver na si Hector. Hindi naman mapigilan ni Hector ang madala sa kanyang nakikita at naririnig sa mga oras na yon, at parang natutukso din ito kung kaya hindi nito mapigilan ang kanyang sarili at unti-unti namang nabubuhay ang kanyang kargada sa ilang minutong pagsilip nito sa kwarto ng kanyang among lalaki. Subalit, hindi nito mapansin na bitbit nito ang kanyang cellphone, kung kaya't bigla itong tumunog dahil tumatawag nga si Carl sa kanya. At dahil sa malakas na ringtone ng kanyang cellphone ay bigla nga siyang nagulat at kinabahan dahil napansin at narinig nga ng kanyang among lalaki sabay bukas nito sa pintuan ng kanyang kwarto. At doon ay nakita nito si Hector na nakatayo at gulat na nakita ang kanyang among lalaki. Hindi na nakapagsalita pa si Hector at labis ang kanyang kaba at hiya sa mga oras na yon. Samantala, hindi naman nagalit ang kanyang among lalaki sa kanya dahil habang nakatayo at gulat itong si Hector ay napansin ng kanyang amo na nakatayo din ang kanyang pagkalalaki, kung kaya't hinatak nito si Hector papasok sa kanyang kwarto at dali-daling isinarado ang pintuan sabay nilak ito. Nang mga oras na yon ay labis ang kaba ni Hector at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Ilang sandali pa habang nasa loob na ito ng kwarto ng kanyang among lalaki ay bigla na lamang sinabi ni Hector sa kanya, Boss, pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya, bali inaamin ko po na nakasilip po ako sa inyo kanina. Pero hindi ko na po uulitin. Psst, ayos lang Hector. Ano, nag-enjoy ka ba sa nakita mo? Wala din kasi akong magawa kaya mabuti yan dito ka. Ako nang bahala sa'yo Hector. Huwag ka lang maingay, baka marinig tayo ng mga kasama mo, okay? Ah, pero sir, huwag po. Tsaka amo ko po kayo at baka malaman po ito ni ma'am. Huwag kang maingay, Hector. Walang makakaalam, okay? Basta sabi ko, ako nang bahala. Humiga ka na lang. Nang mga sandaling iyon ay wala nang nagawa pa si Hector dahil sa pagiging agresibo ng kanyang among lalaki, hanggang sa tuluyan nang may nangyari sa kanilang dalawa at nagpaubaya na lamang itong si Hector. Bagamat labag sa kanyang kalooban dahil sa malaki ang kanyang respeto dito at sa amo nitong babae, ngunit wala na itong nagawa pa hanggang sa tuluyan nga siyang inangkin ng kanyang among lalaki. Lumipas ang ilang minuto at natapos nga sila, kung kaya't mabilis na nagbihis itong si Hector at dali-daling lumabas sa kwarto ng kanyang among lalaki at pasimpleng naglakad papunta sa kubo kung saan naroon ang kanyang kasamang si Mando at si Loy na naghihintay sa kanilang dalawa. Sabay sabi ni Mando kay Hector ng, "Oh Hector, saan ka ba galing? Tila yata medyo matagal bago ka nakabalik dito ah."
Ano bang ginawa mo? Sumakit kasi ang katawan ni boss, kaya minasahe ko muna kasi para ganado daw siya sa inuman. Ganun ba, Hector? O siya, asa na nga pala si boss? Naliligo lang, bali maya-maya andito na yun. Hinintay nga nila Hector ang kanilang among lalaki sa mga oras na yon. Habang si Hector naman ay hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman pagkatapos sa nangyari sa kanilang dalawa ng kanyang among lalaki. Kung kaya't kahit wala pa itong suot pang itaas ay labis ang kanyang pagpapawis. Hindi naman niya pinapahalata sa kanyang kasamahan kaya umupo na lamang ito sa tabi habang tinitingnan ang kanyang cellphone. At doon ay nabasa nito ang mga message sa kanya ni Carl. Kinukumusta siya nito at tinatanong niya kung ano ang kanyang ginagawa, kung bakit hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Nireplyan naman ito ni Hector at sinabi na lamang nito na may ginagawa lamang sila sa farm. Maya-maya pa at paparating na nga ang kanilang among lalaki na nakasuot lamang ng sando at pajama at nakangiti pa ito habang naglalakad papalapit sa kanila. Hindi naman nagpahalata ang dalawa at kahit na medyo hindi komportable itong si Hector ay ninais na lamang nito na huwag isipin ang nangyari sa kanila at doon ay sinimulan na nga nila ang kanilang inuman. Napansin naman ng amo nilang lalaki na medyo tahimik nga itong si Hector kung kaya't kinausap niya ito sabay sabing, "Oh Hector, tila yata malalim ang iyong iniisip at sobrang tahimik mo dyan. Ayos ka lang ba?" Pasensya na boss. Ayos lang naman po ako, bali wala naman po akong problema. Bigla namang kinausap ni Mando ang kanilang amo dahil sa sinabi nga ni Hector na minasahe niya ito dahil sa masakit ang kanyang katawan. Sabay sabing, "Baka po napagod sa pagmasahe niya sa inyo boss kasi sabi ni Hector, minasahe niya daw po kayo kasi masakit daw po ang inyong katawan." Ah, oo. Masakit nga ang katawan ko kanina kaya naisip ko na magpamasahe kay Hector. Di ko alam masarap pala siyang magmasahe. Salamat nga pala Hector ah. Nag-enjoy talaga ako kasi sobrang tigas ng matigas ang iyong mga kamay kaya masarap kang magmasahe. Habang nagsasalita ang amo nilang lalaki ay hindi naman halos makatitig itong si Hector sa kanya at patay mali na lamang ito at patuloy sa kanyang pag-inom ng alak. At dahil sa pagpapatawa nila Mando at Loy ay hindi na nga nila namalayan ang oras at sobrang nag-enjoy na sila sa kanilang inuman. Maya-maya pa at unti-unti na nga silang nalalasing hanggang sa nakatulog na ang kasamahan nila Hector na si Mando sa mga oras na yon. Kaya nagpasya ang kasamahan nilang si Loy na dalhin na lamang ito sa kanilang kwarto upang magpahinga habang si Hector naman ay tinulungan din ang kanyang among lalaki at inihatid na rin ito sa kanyang kwarto sabay sabi ni Hector ng, boss, ihahatid ko na lamang po kayo para yatang hindi nyo na kayang maglakad eh." "Ano ka ba? Sanay yata ako Hector, tsaka kaya ko pa naman maglakad pero sige, tara, hatid mo na ako sa kwarto." "Sige po, tara na po boss, bali dahan-dahan lang po okay?" Nang mga oras na yon ay napipilitan lamang itong si Hector at halatang hindi ito komportable na ihatid
ang kanyang among lalaki sa kwarto nito dahil sa may nangyari na nga sa kanilang dalawa at ayaw na nitong maulit pa. Lumipas ang ilang minuto at nakarating na nga sila sa kwarto ng kanyang amo kaya pinahiga na niya ito sa kanyang higaan. Subalit bigla naman itong hinawakan si Hector sa kanyang kamay at sinabing huwag na itong umalis at doon na lamang magpahinga at matulog. Sinubukan naman ni Hector na tumanggi, ngunit dahil sa kalasingan at pagiging agresibo ng kanyang among lalaki ay hindi na nga ito nakaalis pa at doon ay pinigilan nito si Hector at biglang itinulak sa higaan nito. Kung kaya napahiga ito at hindi na lamang kumibo at doon ay tumabi sa kanya ang kanyang amo sabay yakap ng mahigpit. Kinaumagahan, biglang nagising itong si Hector, subalit ng mga oras na yon ay wala na sa kanyang tabi ang kanyang among lalaki. At nagulat na lamang siya nang mapansin na wala na siyang suot na damit at nakahubad na lamang ito habang nakahiga pa sa higaan. Biglang bumangon itong si Hector at tumayo at doon ay nakita nito ang kanyang mga damit na nasa sahig lamang. Kung kaya't dali-dali niya itong kinuha at sinuot at pagkatapos ay lumabas na sa kwarto at doon ay nakita niyang nasa loob na ng sasakyan at papaalis ang kanyang among lalaki. Hindi agad lumabas at nagpakita itong si Hector at hinayaan na lamang muna nito na umalis ang kanilang among lalaki na nagmamadali pa sa mga oras na yon. Lumipas ang ilang minuto at tuluyan na nga itong lumayo kung kaya't naisip na ni Hector na lumabas na sa bahay. Agad nitong pinuntahan ang kanyang mga kasamahan na si Mando at Loy na sa mga oras na yon ay nakahiga pa at dahil sa sobrang kalasingan. Kung kaya't hinayaan na lamang muna nito ni Hector at bumalik ito sa bahay at dumiretso sa may kusina at kumuha at nagtimpla ng kape. Samantala, habang nagkakape itong si Hector ay bigla naman itong naisip ang tungkol sa nangyari sa kanila ng kanyang among lalaki at bigla itong nakaramdam ng pagkabagabag sa kanyang kalooban lalo pa at malapit sa kanya ang pamilya ng kanyang amo. At higit sa lahat, sa amo nitong babae na napakabait at malaki ang kanilang utang na loob dito. Kung kaya ay nakokonsensya itong si Hector. Bagamat alam nito na huli na ang lahat upang magsisip. At ng mga oras na yun ay hindi nito alam kung ano ang kanyang gagawin. Kung kaya't naisip na lamang ni Hector na umalis at lumayo na lamang sa farm at maghanap na lamang ng ibang trabaho. Pumunta si Hector sa kanyang kwarto at sa mga oras na yun ay dahan-dahan itong niligpit ang kanyang mga gamit at nag-impake. Hanggang sa natapos ito, subalit dahil sa tulog pa nga ang kanyang mga kasamahan kaya naisipan nito na gumawa ng isang liham at doon ay nagpaliwanag ito kung bakit siya umalis at iniwan ito sa may ibabaw ng lamesa sa loob ng kanyang kwarto. Lumipas ang ilang minuto at tuluyan na ngang nilisan ni Hector ang farm at naglakad ito papalayo. At dito po'y muling nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Driver na si Hector. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Muli, ako po ang inyong Kuya Rons at maraming salamat po.